Amen. Amen. Use my life, Lord, to serve your people. And follow you wherever you may lead. Let everything I do reveal my trust in you. Your faithful witness I will be. Use my hands, Lord, to help your people and share the many blessings I receive. Let everyone embrace, reflect your love and grace. So we know you and believe. Use me, Lord, to be your true disciple. Use me, Lord, to comfort and forgive. Guide my way as I follow you in faith and serve you every day I live. Take my life and let it be used to serve you faithfully. Show me, Lord, what you have planned. Help me live as you command. Help me live as you use my hands, Lord, to teach your people and tell them hope and promise of the word. And every song I raise, resound in faithful praise, to share my good with all the world. Use me, Lord, to be a true disciple. Use me, Lord, to comfort and forgive. Guide my way as I follow you in faith. I serve you every day. Take my life and use me, Amen. Magandang umaga po sa lahat, and maraming salamat po. Dala na naman po tayo sa araw dito na to. Bago po ako mag-start, gusto ko na sana mag-share. Sino na po dito naka-experience na masabihan ng pagka may mga problema po tayo pinagdadaanan? Sabihin sa'yo ng pinakakilala mo, siguro pinagdadaanan mo yan kasi hindi mo naman pagdadaanan yan kung hindi mo kaya ng lagpasan.
Diba? Parang madami mo po nakapagsabi sa atin ng gano'n. Pero po ang Diyos po kasi, mas malalim pa po doon yung ibig niyang sabihin. Kasi po, ang Diyos, madalas po ginagamit na po yung mga sitwasyon na wala tayong control. Yung mga bagay na hindi natin alam kung ano mangyayari, mga problema na hindi natin alam yung mga sagot. Kasi, para matutunan natin na mag-rely tayo sa Panginoon. Kasi may mga bagay po tayong pinagdadaanan na hindi natin alam kung ano mangyayari, hindi natin alam kung ano magiging kalalabasan. Kasi, yun nga po, para ibigay natin sa Panginoon kung ano po yung mga problema na pinagdadaanan natin. At hindi tayo magtiwala sa sarili natin. So yun, for example na lang po, sa akin, bilang Kristyano po, ngayon po, siguro po yung mga madalas ko nag-a-attend dito, alam niyo naman po na madalas ko kasama yung dalawang anak, saka yung asawa ko. Pero po, parang since last year of October po, parang pabalik-balik po yung sa mga anak ko. Parang kahapon po, galing na naman kami sa ospital, pa-x-ray, tapos nagpa-check up. Tapos po yung puso ko, parang papunta na sa hika yung sakit eh. So parang ako, bilang tao po, parang syempre nag-aalala ako sa anak ko kasi nga, parang 3 years old pa lang siya, hindi na tumigil yung gamot. Parang everyday, parang kailangan ko yung ng gamot para mawala yung sakit. Pero bilang Kristyano po, pinagpapasa Diyos ko na lang. Kasi mas marami pa rin pong bagay na dapat natin magpasalamat. Kumakain kami, siguro 3 beses o 4 na beses sa isang araw. May natutulugan kami. May sinusuot ako na papunta dito sa church. So, kumbaga, meron din akong service na ginagamit ko sa church. So, kumbaga, yung mga bagay po na yun, kahit may mga problema akong pinagdadaanan, may problema tayo pinagdadaanan, mas marami pa rin po yung bagay na kailangan natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Diba? So, yun po yung gusto kong i-share sa inyo. At kung babasahin po natin yung 2 Corinthians 12 verse 9, ang sabi po doon ay, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." So, yun lamang po. Maraming salamat po. Amen.
sa hirap ay di ko kulang magdaigdig sa imbang ng ibang mundo nalalapit kahit papayo sa daan kabila'y bangin. Ikaw pa rin ang Diyos ay ibig mo hindi mawawala. Kanina mo Diyos ang siyang magbibigay ng lakas sa ng pangalim. Ipagal ang iyong pagliligtas. Matang pagkira, ikatuloy mo sa Nakakatiya, ikatuloy mo sa Nakakatiya, ikatuloy mo sa
Amen. Amen. Thank you for your faithfulness. Ngayon natin tumayo. James chapter 4. Sa muna ng sandali, I'd like to speak on the subject, God has the best plan. Kung meron kayong plano sa inyong buhay, well and good. But God has the best plan. If other people have plans for you, still God has the best plan. Amen? May mga nagpaplano ng pagsira ng bansa, may nagpaplano ng masama sa ating buhay. Pag kayo may tiwala sa Panginoon, His plan will always be the best para sa ating lahat. God has His plan for the local officials. God has His plan for the youth, for the adults, even for kids. Over and above, God's plan is the best plan. So I hope that's the message na nais kong ibagi sa inyo. Dahil pagka yung plano ng Diyos kumontra sa plano natin, mag-isip na po tayo, baka tayo may pagkalagyan. Your plan may be good, your other plans may be better, but God's plan will always be the best. Amen. Okay, James chapter 4, nais ko pong basahin natin ang verses 13 hanggang 14. You look at the screen and open your Bibles. James 4:13 and 14. Basahin po natin ng malakas. Begin. Kayong mga ano ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw sa madaling panahon ay umiraw. Ay, magsip po. Pagpara ng Ama ang kanyang salita. God's grace and peace be unto you sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Itong binasa nating mga talata kay Santiago sa Book of James, nagbibigay sa atin ng payo na huwag tayong matangay ng foolishness of making plans without considering yung kalooban ng Diyos. Matabisin natin lahat mga kapatid, lalo kayo mga Kristiyano. If you want the best in your life, stay on God's will. The best plan is God's plan. Maaaring, again, yung gusto niyo mangyari sa buhay, maganda. Pero if it's not God's will, hindi mo magiging maganda kahihinatnan. Lalo mga Kristiyano. First and foremost, the plan of God for all of us is for us to be saved. Luke 19:10, ang sabi ng Bible, si Kristo na parito para hanapin at iligtas ang mga nangwala. Ibig sabihin, God's desire, God's plan for everyone maligtas. Ang tao mapunta sa langit pag siya namatay, yung tao na kasama natin ngayon and your friends and families, ang nais ng Diyos, tayo lahat ay maging tunay na Kristiyano. Hindi Kristiyano sa puso, Kristiyano sa puso. Amen? No religion can save anybody. Walang religion ang napako sa krus. Walang religion ang namatay sa Kalbaryo. Walang religion magpapatawad ng kasalanan. Ang namatay sa krus, si Kristong Diyos ng katawan tao. Siya po ang dapat tanggapin. You might be a Baptist, pero kung di kayo Kristiyano, kayo po ang Baptist na pupunta sa impyerno. Ilan na kung di kayo Baptist? Hindi po bias, but what the Bible says is the teaching of the Baptist. Kung ano turo ng Baptist, yun ang turo ng Bible. But Baptist cannot save you. Iglesia ni Cristo cannot save you. Catholic Church cannot save you. Even Islam cannot save you. No religion can save us. Malinaw ho yan. Why? Walang reliyon ang ipinako sa krus sa Kalbaryo. Ang namatay sa krus sa Kalbaryo, si Kristo Jesus na nagkatawan tao. Meron sa sariling mundo. Okay? Yan. Siya ang tagapagligtas.
Mga kapatid, for the past 36 years, ako po at ang ating kapatiran, ipinoproklama isa lang, Jesus Christ crucified. Namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na muli, and He wants to save you. He wants to change your life. Mga tatay na sumasakit ng ulo sa asawa niyang chismosa. Mga asawang babae na sumasakit ng ulo sa asawa niyang lasinggero, babaero, lahat ng ero nasa kanya. Mga magulang na sumasakit ng ulo sa mga anak na pasaway, pakalat-kalat sa lansangan, sumasakit ang ulo ng ating mga konsyal, mga pinunong bayan sa pasaway ng mga kabataan, pasaway ng mga tao. Si Kristo ang pag-asa para magbago. If you can show me kahit kalahating tao lang na pinatino ng relihiyon, I could show you millions of people na binago ni Kristo. Wala akong taong pinatino ang religion. Sad to say, that's a sad reality. Religion, magkakamahal lang ang pera mula sa inyo. Pag di ka nagbigay, wala ka, patay ka. Pag di ka nagbigay ng pera para sa mga pundador nila, wala kang silbi. Pero tanong nyo lang ating mga kapatiran sa Baptist Church, dito sa atin. Again, the message is, God has the best plan. Again, ang sinabi na ito ng talata and the rest of the verses na babasahin natin, yung plano ng Diyos sa ating buhay should be on top priority. Kung gusto nyo maging maayos sa ating pamamahala, ating buhay, ang lahat ng ating tinatangkilik, make sure you have the plan of God sa inyong buhay. Yung plano nyo, nakaayon sa plano ng Diyos. Amen. Hindi tayo susunod, hindi siya susunod sa atin, tayo ang susunod sa Diyos. And then when we learn His plan sa lahat ng bagay, we should base our plan sa plano ng Diyos. And then you will find out na magiging magandang takbo. Hindi man laging favorable sa inyo, hindi man laging maganda ang bunga, pero pag ang plano ng Diyos ang tupad sa ating buhay, you will always be on the right path. Amen. We want things to go our way. Sino ba naman na ayaw nun? Sino ba ayaw maging milyonaryo? My desire is to be an architect. Magkaman ng pera, yumaman. Pag mayaman ako, tutulong ko sa mga pastor. Iba plano ng Diyos. Nagkara ko sa PUP, kinuha ko ng Diyos doon. Dinala ko sa Bible School. Sino ayaw ng pera? Diba pag may ayaw ng pera, didalhin niyo sa akin, ipaglalagyan ako niyan. Ibig sabihin, pag ang pera ay nasa kamay ng mga matitinong tao, may paglalagyan yan. Di ba? Ibig sabihin, God wanted the best for us, and if you desire to have the best, do and obey His plan. Magiging maganda buhay natin. Let me give you an example. When Simon Peter, and others, nangisda sila, maghapong magdamag sa isang lugar. Wala siya nahuli. But Luke chapter 5, babasa ipag-flow na lang. Luke chapter 5, verse 4 to 8. Yung plano nila, mga pangisda, ay hindi nangyari, hindi naging maganda bunga. And Peter's plan was, kalimutan na natin. Tigilan natin tayong mangisda. Walang mangyayari sa ating pangisda. Forget fishing for the day. Let's go home. Pero naman si Kristo sabi, ano, may nahuli ba kayo? Wala nga po, Panginoon. Dalhin yung lambat doon. Okay? Dalhin niyo yung lambat doon sa kabilang panig. Sabi siya ni Pedro, magdamag na nga kami rito eh. Dito nga kami nangingisda eh. Sabi na po, dalhin mo sa kabilang panig. Sumunod si Pedro. Ano ginawa niya? And he drew the nets. Sabi na po, lambat lang, and then he drew the nets. So, hindi na siya sumunod. Sabi siguro niya, sige na, para masabi ang Panginoon. Sumunod siya. And lo and behold, halos lumubog sila sa dami ng isda na nakuha nila on the very same spot. You know why? God's plan is the best. Sinunod nila. They found out na yung plano ng Diyos ang dapat na sinunod una. When Jesus told His disciples that He was going to die, sabi ng Panginoon, okay, time has come, I'm going to die. Ito ang purpose ko. Ako ang pinanganak, I was born to die. This is my purpose, kaya ako pinanganak, para mamatay para sa inyo. Nung malaman ni Pedro yan, he rebuked the Lord. Sabi niya, hindi ba pwede, Lord? Mamamatay ka. Ako ang dadaan sila sa aking bangkay. Matthew 16, 21-23, dadaan sa aking bangkay. Abay, totoo naman, nung dinakam si Kristo, nagtabang-tabangan siya, kinuha niya kanyang tabak, nung dadakpin si Kristo, siguro nervous siya, para pakita na siya nagmamagaling, ang natabak niya sa nalilig, tenga. And you know the story, kinuha ni Kristo yung tenga.
Ikinabit uli. Sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Peter thought he had a good plan. But when Jesus went to the cross and paid for your sin and my sin, that's the best plan for all of us. Nung makita ni Pedro na nakapako si Cristo sa krus ng Kalbaryo, he gave his life. Sabi ng mga maling aral, si Cristo Diyos. Yes, siya Diyos. E nung namatay sa krus, si Cristo, di namatay ang Diyos. Yes! Dahil sa kasalanan ng tao, Jesus died on the cross. Sa kasama ng kasalanan, kinailangan mamatay ang Diyos para tubusin tayo. Pero mga kapatid, hindi nagtatapos yung story doon. After 3 days, my Lord and God rose again from the grave. Hindi siya natiling matay, mga kapatid. Hindi siya natiling patay na nasa libingan at nabubulok tulad ng mga pundador ng mga religion. Jesus arose from the grave, victorious. You know why? Because He is God. Si Kristo Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, si Kristo ay Diyos. Roman 9:5, ito yung sabi ng Bible. Si Kristo po ay Diyos. Ang Diyos natin isa, pero tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Lahat yun ay Diyos. Sabi ng isa, di tatlo Diyos. Yun ang sabi ng Bible eh. Ang Ama, Anak, Espiritu, Diyos, pero iisa silang Diyos, hindi tatlo. Hindi po tatlo. Hindi sabi 1 plus 1 plus 1, 3. Sabi nga no, it's 1 times 1 times 1. Ano sabi ng Bible? Basahin natin sa Tagalog. Nasa kalamang magulang mula ang Kristo ay sa laman. Nasyang lahat, nasyang lalo sa lahat. Higit sa lahat, Diyos na maluwalhati. Si Kristo po ay Diyos. Ano pinangangalandakan ng religion na siya hindi Diyos? Nakakala sa lansana, bebenta ng babasin, nag-aya sa kanilang religion, magaganda ang damit, magagara ka lang sa kasuotan, madaling araw pa na, sa sindabahan na, nalangin sila lahat at papakita ng pagsamba sa isang Diyos na hindi naman tunay. Mga kapatid, katanging any religion, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. John 1:14, sabi ng Bible, at ang Bebo'y nagkatawang tao. Pag hindi po naniwala ang tao kay Kristo bilang Diyos, they will die and go to hell. Si Kristo po ay Diyos. Sabi ng Bible, at nagkatawang tao ang Berbo. Yung Berbong yan, sa 1:1, Diyos. 1 John 5:20, tingin yung sabi ng Bible. Nakakalungkot to mga kapatid, may mga religion na sikap na maakay ang mga tao sa kanilang maling pananampalataya. Na paglabas naman ng religion nila, paglabas ng simbahan, sigarilyo na. Mga kapatid, pag hindi napatino ng religion mo, ang iyong pagkatao, hindi ka kayang patinuin na namang religion na yan. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Basahin natin, sabay-sabay. At nalalaman natin, Ito ang anak ng Diyos na tayo bigyan ng pangalawa upang ang bigyan ng totoo at tayo sa kanya ng totoo sa mabilis ng anak sa Espiritu. listen, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen? Si Kristo po ang Diyos at tunay, buhay na walang hanggan. Hindi po makakapunta sa langit ng sinuman kundi dadaan kay Kristo. Okay, hindi po dadaan kay Maria, hindi dadaan sa religion, hindi dadaan kung sino man. Dadaan ng tao dapat kay Kristo, John 14:6. Wala na ibang dadaanan. That's the best plan. Ano pa nangyari po? Sa Numbers chapter 13, hindi natin babasahin isa-isa. Pero meron pangyayari kung saan sa Canaan, ang mga Israelita ay kaya mag-spy and they find themselves na puntahan ang lugar na yun para maging tirahan nila. But for the next 40 years, anong nangyari mga kapatid? Sila po ay nagliwaliw sa wilderness. Yung paglalakbay, naabot lang 3 months. Naglakbay sila ng 40 years mga kapatid. Nasa katigal sa naulo nila. Yung mga baby, lumaki, kasama ang damit nila. Pinakain sila ng Diyos. Sa gabi, wala silang liwanag. Nagpadala Diyos ng pillar of fire. Sa araw, nainita sila. God brought them pillar of clouds. So binantay sila ng Diyos nang walang tigil for 40 years. Kahit ang tigas ng ulo nila. Until finally they realize, Panginoon, susunod na kami sa iyo. At hindi nakapasok mga kapatid, yung matatanda sa promised land. I could go on, give you examples after example. Mula sa salita ng Diyos. Isa pa halimbawa, si Gideon, when in his army, lumaban sa digmaan. Si Gideon na luno, na parang laging pessimist. Wala siyang socialization. Ayaw niya ng kasama ng tao. Pero siya na luno, patras, nag-isa palagi, kinuha ng Diyos para gamitin, pangunahan ang kanyang bayan. You know why?
God has the best plan for Israel. And as we do, tingnan natin yung mga bagay na ito in a few minutes. That the plan of God may not be the easiest plan, it may not be the most popular plan, it may not be the smartest plan, but God's plan will always be the best plan. Hindi man ninyo ayunan, hindi man natin payagan, hindi man natin sikapin maipatupad, pero kung gusto nyo ang tamang direksyon ng buhay, choose to have the best plan of God. Una, realities of God's plan. Ang plano po ng Diyos, yung mga katotohanan dito sa plano ng Diyos, iba po yung plano ng Diyos talaga sa atin. God's plan is a different plan. Judges chapter 7, verses 2 to 7. Ipi-play na lang uli yan. Judges chapter 7, verses 2 to 7. Here was Gideon. He planned to march doon sa kalaban with 32,000 soldiers. 32,000 soldiers. But God has a different plan. Ang konteksto nito, mga kapatid, para sila manalo. Pero pinuha niya si Gideon, when we make our plans, when we do our planning, parang gusto ng Diyos palagi, at sandali muna, ang plano lang muna, huwag niyo ipatupad. Mag-pray muna kayo. Hilingin niyo ang karunungan mula sa akin. Human nature yan. Na pagka tayo ay nagplano at mukhang kontra sa atin yung iba, nakaangil kagad tayo. God will usually have a different plan sa ating pamumuhay. David was a shepherd, but God has a different plan. He became king. Job was wealthy man, and he just wanted to worship God. Mabuhay kasama kanyang pamilya, mag-enjoy ng kanyang yaman. But God has a different plan for Job. Nagkasalusimulani, namatay lahat ng kanyang matawan. Pamilya niya namatay. Pati asawa niya na dapat nagmamalasal sa kanya. Sabi sa kanya, mamatay ka na, Job! Kasama na yung Diyos. Yung kasama niya dapat, yung asawa niya dapat katiyat niya, kasama niya, siya pang tumitira sa kanya. God has different plan for Job. Then God blessed him. Joseph and Mary was just very young couple. They just wanted to raise a family. Magkaroon ng simpleng pambuhay. Pero sa kagampan ni Mary, they were told to go to Jerusalem. Kagampan, wala silang choice. Why? God has the plan para ipanganak doon sa lugar na yun ang tagapagligtas. Saul of Tarsus, he wanted to destroy Christianity. Punta siya sa lugar, lahat ng mga Kristiyano nakita niya, kinakalat ka niya, sinasabunutan niya, ikinukulong niya. That was his plan. But God has a different plan. On the way to Tarsus, on the way to sa isang lugar, kinausap siya ng Diyos. Kinailangan pang Diyos kausapin siya. Para siya magtino. Mga kapatid, kung kayo naliligaw na ng das, huwag hintayin Diyos pa makausap sa inyo bago kayo magbago. Punta kami sa jail, mga tao ron. Sabi ko, hindi dito kayo sa loob. Pag di pa kayo nagtino, wala kayo susot ang gubat. Sumunod tayo sa Diyos. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos. God's plan, the reality is, it's different. Pangalawa, it was declared sa Judges chapter 7, 9 to 14. Again, here is Gideon with 32,000 soldiers. Pero sabi niya, Lord, ito na, ready na kami lumaban. Sabi ng Panginoon, di pa pwede. Basahin niyo po Judges 7, 9 to 14. Okay, lahat ng tao mo, sige, papunta mo sa ilog. Lahat ng uminom na parang aso. Pauwi mo na, magtatawa lang ng nanay pag nasa gera na kayo. Pauwi mo na, iyakin niyo mga yan. Pero lahat ng uminom, nahawak ang tabak habang uminom, nakatingin sa kalaban. Yun ang kailangan mo. Out of 32,300, ang nanatili. Mga kapatid, ang hirap po lumaban sa gera, nakakapurimot lang ang panlaban mo against thousands. Pero nyo, nagtagumpay sila. It was declared that they will win the battle. The reality of God's plan. Nanalo po sila with 300 men. Pangatlo, hindi lamang declared, hindi lamang different. Ang plano ng Diyos is distinct. Judges chapter 7, verses 16 to 23. Again, i-roll na natin para mabilis tayo. Ang sinasabi natin, Gideon's men were to surround the enemy. 300 against libu-libong mga kalaban. They were, gamit nila? M16, kanyon, tangke, mga automatic rifle na hindi ho. Ang gamit na binigay sa kanilang Diyos ay trumpeta at banga na may kandila sa loob. Ano mananalo nun? Pero if God has His plan, and that His plan, magtatagumpay ka.
Inalusog sila ng Panginoon. Sa isang oras na hindi nalalaman ang kalaban. At nung sumigaw sila ay sa utos ng Diyos, Gideon's 300, destroyed all the enemy. Nabulaga sila. At sa dilim ng paligid, sila lang nakakita mga Gideon's army. Sila magkakalaban, nagpatayan ang kalaban nila. At nagtagumpay sila. The reality of God's plan. Secondly, the requirement of God's plan. The requirement. Kung tayo mga Kristiyano, if you're going to walk in the plan of God, meron pong requirement. Una sa lahat, surrender. Surrender. Hindi po pwedeng sa pamilya, pataasan, pagalingan. There has to be somebody who is willing to surrender. Hindi para apihin, kundi kailangan meron pasunuran. Tayo, sumunod tayo sa Diyos. Sumurrender tayo sa Diyos. Think about Gideon. After 32,000 men na-reduce sa 300, mga kapatid, his pride was crushed. Pinagmamagaling niya kanyang galing. Ang kanyang army, 300, ano may pagmamalaki mo nun? Wala ho. So he was crushed. Gideon, the general, sabi nung by the way, may nanaginip yung mga kalaban. Sabi niya sa kasama niya, habang naniniktik sila Gideon, sabi ng makakalaban si Sisa, "Uy, teka, nanaginip ako ah." Noong araw kasi ginagamit niya sa panaginip, hindi pa kasi kumpleto ang Bible. Sabi niya, nanaginip ako na ang Israel ay parang malaking tinapay at bumagsak sa ating kampamento. At ano nangyari? Namatay tayo lahat. Shh, mo sasabihin niya na, mamalig ng kalaban natin. Eh doon si Gideon nakikinig. From being a general Gideon to a tinapay guy. Tinapay ang tingin nila kay Gideon. Mabuti kung tingin sa inyo ng mga tao kung ano man, pero kung kayo ay nasa plano ng Diyos, ay nasa kalooban ng Diyos, ano man tingin nila sa atin, magpapatuloy ang kalooban ng Diyos, magaganap. So God's plan requires not only surrender, God's plan requires submission. For God's plan to succeed, Gideon and his army had to submit sa plano ng Diyos. Gideon had to watch yung 22,000 na reduced to 9,700 and then na-reduce hanggang 300. Walang chance on survival sa pananaw ng tao. Pero sa pananaw ng Diyos, iba. 1 Samuel 15:22. Di po sabi ng Bible. 1 Samuel 15:22. So if you want to see the Lord's best plan para sa ating buhay, it would require our best obedience sa kanyang plano. Pakibasa natin. Begin. You see the word? Ang pagsunod ay maigi kaysain. Obedience is better than sacrifice. Lord, nag-offer ako, bigyan pera. Binili ko ng kotse yung pastor doon, binili ko ng pastor yung ministro, mga kapatid, it's nothing. Wala yan. Ano yan, mga kulangot yun. Ang gusto ng Diyos pagsunod. Kung patabaing baboy ang pastor o ang ministro o ang pare o ang imam, patabaing baboy nakikinabang sa perang taong bayan, walang silbi ang kanilang pagsasama-sama. Mas gusto ng Diyos ang pagsunod sa Kanya. Sabi mo ito, pinatabahan niyo ako. God requires submission, God requires surrender. God requires steadfastness, katatagan. If Gideon and his army were to experience victory, ano dapat nilang gawin? Magpakababa sila at magpakatatag. Mga kapatid, time and experiences and circumstances, hindi palaging pabor sa inyo. Hindi laging pabor. Lalo sa ating mga pinuno, mga local officials, lalo sa inyong mga magulang, hindi laging pabor. Lagi may sakit ng bata, lagi may pangailangan, lagi may ano kala nyo ba kayo lang bibili ng kinukilang bigas? May mga tao na sa tingin sa'yo parang sa Santa Claus. May mga tao na tingin sa'yo, lagi ka meron ipamimigay. At least meron kang dating, kahit wala kang datong. Ang sinasabi natin mga kapatid, hindi yung, sa tingin ko makakita, at tingin sa'yo, ito naman sa lahat naman, ito naman sa lahat. Di ba, mahirap yung gano'n ah. Maganda yung pagka nakita ka ng tao, nakita ka lang, ngiti mo lang, mukha mo lang, nabe-bless sila. Hindi pa nakita ka, nakasimangon na kagad ang mukha na sa'yo. Di ba? Pag nakita ka, lumili ko rin sa daan.
So if you're going to see God's plan sa ating buhay, kailangan tayo may matinding pagtitiwala sa Diyos. God is going to ask you to take some steps sa ating buhay. You must be willing to pay the price. Isang pastor, kinuusap yung kanyang senior pastor at sabi niya, Pastor, gusto namin ngayon kausapin. Tungkol saan? Napag-desisyon namin, tulad ni Pastor Pocorio, we decided na mag-asawa, na mag-full-time sa ministry. Pagka kami mga pastor nakarinig ng ganoon, gusto maglingkod sa Panginoon, salamat sa Diyos. Pero palagi nang sinasabi, have you counted the cost? Are you willing to pay the price? Hindi ko sasabing hindi nyo kaya, kundi mahirap yung lumarga ka, sumiki ka, may mga katao sa nakita, may sasakyan yung pastor, may maganda si may pastor, nakita maganda yung buhay ng pastor, kaya magpapastor na ako. Mga kapatid, yung mga pastor na gano'n, 50 taon na nagpapastor. Ikaw naman, 5 araw ka pa lang naman. Gusto mo kagad, big time ka. May gano'n, ano? Parang mga politiko na kailangan natin. Nagpupunta sa, naiboto ng mga nabayaran. Tapos gusto kagad magkaroon ng mga airplano, jet. Ang modelo na sila, Sardico, yung mga sino-sino. Hindi ho, kailangan natin talaga mga tao ng Diyos. The reality, the requirement, not finally the results. Finally, the results of God's plan. Pag naipatupad sa ating buhay ang plano ng Diyos, ano man yung plano? His plan may be different from yours. Ang plano niya sa akin, iba marahil sa inyo. God's plan for paring Edsel to be a local official. Paring Maring, ganun din. Baka plano ng ating Diyos, isang araw maging mayor sila. Who knows? Di ba? Imposible ba yan? Hindi ho. Si makakakalang si Pangulong Marcos pag ano ka rin lang presidente na. At sabi nga nila, bangag nga yung mama. Naggaganon nga namin yung bibig niya. Talaga naman na nag-aatik, gaganon ka rin talaga bunga nga Pero nanalo siya. Oh. Abay, pagka nakikita niyo mga diskaya, yumaman, yung mga tao niya, yumaman, di ba kayo encourage mga kapatid? Pwede kayo yumaman sa matinong paraan. Bibili ka na ng payong. Di ba? Nakaka-insulto masyadong pinagagawa ng mga ito. Dapat talaga, mahamang tayo. Hindi tayo dapat maging ganun. Mabago. We want the plan of God sa ating buhay. At pag nangyari, ito po resulta. Judges 7:21-22. Kung babasahin nyo, God's enemies will vanquish. Mawawala, mamamatay. The Midianites and the Amalekites, nag-away sila sa isa't isa. Akala silang magkakalaban. Sila ay magkakampi, pero niluto sila ng Diyos. Pinagtanggol ang bayan ng Diyos. Enemies are vanquished. Ang plano nito sa ating buhay, medyo nakakalito ng konti. Medyo hindi pabor sa mga, it's always unpopular. But the enemy wants you defeated. The enemy wants you to be unhappy. The enemy wants you to be miserable. And that enemy is Satan. Satan wants you to be with him in hell. Gusto ng Diablo, mapunta kayo sa impyerno. O kung di pa mo kayo mapunta sa impyerno pa, gusto ng Diablo maging miserable yung buhay nyo. Gusto niya mag-away, mag-asawa. Gusto niyang saktan ng mga bata. Gusto niyang babuhin ng lahat ng tao. And I know of some people who would be religious, mukhang religyoso, pero binababoy ang kanyang anak na lihim. Nakakalungkot. Bakit to? Pinayagan niya ang plano ng Diablo at tinanggan ang plano ng Diyos. Binaboy niya kanyang pamilya. But with God's plan, your enemies will vanquish. Pangalawa, the people of God will be victorious. Magiging matagumpay. Judges 7:23. Pakibasa natin. Magiging matagumpay kayo. Ano sabi? Basa. At ng mga... Okay, ibig sabihin yan, natalo, nagkawasak-wasak, nagkaaway-away sila. Verse 7 and 8. Pakibasa. Ito na ulit. Pakibasa po. Begin. Amen.
ibibigay ko siyang kamay. Okay, verse 8. Sa gayon, nagbaon ng bayan. Ano? Ang parang ito nakita ko dyan eh. Nagdala ng bawang, nagdala ng popcorn, nagdala ng mainom. Parang habang nanonood yung mga tao na nagtatagumpay ang bayan ng Diyos doing the plan of God, habang kasama nila, nakikita tinatalo ang kalaban, sila ganyan nagpa-popcorn. Uy, tinalo. Uy, tinalo. Ganun kagaan, ganun kalight ang buhay. Romans 8:37. Read this verse. Romans 8:37. Begin. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay, ay higit pa sa mga mapagtagumpay. We are more than conquerors. 2 Corinthians 2:14. 2 Corinthians 2:14. Begin. Salamat sa Diyos. Nagkakaroon tayo kay Kristo. At sa mga pinalangin ay anaaya sa Diyos at pagkakilala sa Kanya sa bawat ako. Alam niyo, sabi ng Bible, lagi kayo pinagtatagumpay. Hindi po imposible. Although it's hard, pero hindi po imposible na kayo papagtagumpayin ng Diyos sa maraming bagay. Ano yung gumugupo sa inyo? Ano yung nagpapahina sa inyo? What is that thing or that activity? Ano yung bagay na nagpapahina ng kalooban mo, nagpapababa ng moral, nagpapahina na yung pagtitiwala sa Diyos? God is able to give you victory. 1 Corinthians 15:57. 1 Corinthians 15:57. Si Kristo pa rin ang tagumpay natin. Begin. Salamat sa Diyos. Ibig siya ay sa atin at God will give you victory. And if you stay and follow the plan of God, His name will be venerated. Maluluwat ang kanyang pangalan. Dahil sa tagumpay na naganap sa mga Israelita doing the plan of God, the victory was won without great army, without fierce battle. God gave them the glory of victory. Alam mo bakit ganon? Meager weapons, konti resources, then tagumpay. You know why? Para sa Diyos ang papuri. Wala kang pagmamalaki. Wala tayong may paghahambog. Lahat ng kagandaang nangyari sa atin is all God's glory, for His glory. Siyempre, maganda lalaki ka, maganda babae asawa mo, ang anak mo kagaganda, sikat kayo lahat, di kayo na sikat. Di ba? Kayo na. Kasi mga simpleng tao lang kayo, and then you obey God's plan, at ang puri ng Diyos, natatanggap niya. So, is God try to mess around with your plans? Sa tingin niyo ba, parang kinokontra ng Diyos ang plano mo? The best thing you could do is submit to His plan. Because His plan is the best. He has the best plan for your living. Ang plano ng Diyos, again, kung di pa kayo Kristiyano, hindi pa niyo alam kung saan kayo punta pag namatay, His plan for you is to be saved. Kailangan niyo maging tunay na Kristiyano. Hindi sanguso sa puso. How? Kailangan niyo magsisi ng kasalanan. Kailangan si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Humingi ng tawad sa Panginoon. At sabihin, Panginoon Diyos, ako'y gawin mo anak, at ako'y patawad sa kasalanan, niwala ko'y ganamat sa krus ng Kalbaryo, at ako'y gawin mong tunay na Kristiyano. And when I die, dalhin mo ko sa langit. Unless you do that, hindi pa magbabago inyong destination. The best plan for living sa araw-araw and the best plan for leaving the earth. Pag namatay po kayo, sa kayo pupunta. Kailangan nyo malaman si Kristo po ang pag-asa. Before I show you a little bit of video, let us pray first. Tumuyo po tayo sandali. While every heads are bowed and eyes are closed. Panginoon, salamat po sa aming mga panuhin. I believe the best people